So, Sister Jai, ito ka rin sa likod ni Rock Rock. Para tagabasa rin. Okay, siya na ba, Brother Alan? Daniel chapter 2. Hindi ba si Brother Alan? Okay. So, papasahin ni Brother Crab, sumakay kayo. Kung may Bible kayo, gamitin nyo, tapos tingilin yung anak nyo tumingin sa Bible. Okay? Practicing na natin na hindi porke may projector tayo, hindi na tayo magbubuklat. Kung may hawak kayong Bible, buklatin nyo, tapos yung anak nyo, pahabak nyo, utusan nyo yung anak nyo, pakita sa inyo saan na. Okay? So, simulan na natin ang pagbasa. Sumabay kayo habang binabasa ni Brother Prap, ha? Sundan ninyo. At kung kaya nyo, ibukang bibig nyo rin. Okay, Brother Prap? In the second year, Sundan nyo. wherewith his spirit was traveling his great from him. Okay, bago mabasahin ang verse 2, lahat ba nakabuklatan ng Bible? O, sige, sumabay kayo sa pagbasa. Okay, Brother Rap, okay? Sa Bible, pwede rin Tagalog, tapos yung English, sabay sa English. Yung pinakawalang Bible, doon na sa harap. O, sige, sumabay kayo kay Brother Rap. Verse 2. Then the king commanded to all the magicians and the astrologers and the sorcerers and the enchantments of the Philistines to take him and stood before them. And the king said, I have been and my spirit was troubled. Interpretation. Hindi masama mag-interpret, no? Minsan, salitang interpretation ay nami-misunderstood na sarili mong unawa. Pero kasama na rin yung interpretation sa Diyos. Si Brother Frank may libro, in the beginning was the word, not the interpretation. Ang line ng thought niya ay may interpretation ng tao. Pero si Howard may libro, sa Interpreted Book of Revelation. Dito pa lang sa Book of Daniel, nabasa niyo sa interpretation. So mahalaga makuha niyo yung interpretation. Ang interpretation natin ngayong umaga ay tatlo. Historical, then Christological, ano tawag sa bright? Nalimutan ko yung tawag tungkol sa German. Tungkol sa church, no? Sasabihin natin. Ito yung tunay na third testament, okay? Kasi tayo magiging Kristo. Tayo yun. Okay? Okay, dito muna tayo sa ano. Sulat nyo, si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ay type ng Gentile. At siya rin type ng mundo na Gentile na hindi naintindihan. The kingdom of this world. So, hindi naintindihan ng mga tao. Pero meron, alam niyo ba si Nebuchadnezzar may pusong ginto ba yan? Nalimutan ang term sa Bible eh. Pusong laman. Ngayon, eventually, kahit Gentile siya, hahanapin niya yung Diyos. Dahil papaluin siya ng Diyos. Ngayon, nagkaroon siya ng dream and visions. Isulat niyo sa papel. By the way, instruction. Kailangan niyo isulat, kailangan niyo i-share. Yan nabubuhay ang super church na kung saan na-i-share nyo sa bahay-bahay, kapitbahay, kamag-anak, sariling pamilya. Saan dapat nasisingin? Yung preaching. At yung preaching, scribe report na tawag natin doon, ay yan yung tinitake note nyo ngayon. Halikan, kaya nyo tandaan lahat, kailangan nyo mag-take note. Mga magulang, kailangan nyo gawing sekretarya ng inyong lahat. Okay? So, dito sa dreams and visions, sulat nyo, ito yung written word. Ito rin yung symbolic book of Revelation. Sulat nyo lang, hindi ko na siya sulat nyo. At yung napanaginipan ni Nebuchadnezzar, yung estatwa ng bakal, yan ay tipo ng symbolic word. Yung, sabihin natin mechanics, no? So, kailangan pa natin yung interpretation. Ganon din kailangan ni Nebuchadnezzar. Mula
Maaaring meron sa inyo nakaupo rito, kayo si Nebuchadnezzar. Hindi kayo makapangyarihan sa mundo, pero nangangailangan kayo ng interpretation, nangangailangan kayo ng pangungusap ng Diyos. Then, sabi ng hari, nabasa natin kanina, pwede ka naman images, Brother Menan, no? Images ni Daniel, ni Nebuchadnezzar. So, Google Images. Anong sabi ng hari? Sabi niya sa mga wise men, sino ito mga wise men? Ito yung mga maraming application. Ito yung mga espiritista ng sanlibutan. Ito yung mga teacher ng secular-minded, no? Yung worldview. Yung perspective ng worldview. Meron silang religion, ha? Spiritual din yan, ha? Sino ba yung pangalawang cosmos na palabas, sabi ni Neil deGrasse, yung tungkol sa evolution, this is spiritual. Yung malaman na galing tayo sa hayop. So, bukod sa espiritista, bukod sa ibang religion, sa Kristyanismo, kasama yan? Kasama yan! Yung mga wise men, yung mga astrologers, yan yung tipong larawan na nagdadala rin ng salita ng Diyos. Pero tumama, hindi binigay sa kanila ang interpretasyon. Huwag kayo magkamali mag-isip na habang buhay hindi sila binibigyan ng interpretasyon. Kaya sanay ang hari tumawag sa kanila, gumagana rin ng gift sa kanila. Nakuha nyo? Ito, unawain natin ng balanse. Yung gift sa mga make-believer, unbeliever, may gift din sila ng interpretasyon. Merong nangungusap din sa kanila ng Diyos, katulad ni Balaam. Pero tumama sa oras na yan, hindi nangusap. Parang sa panahon ng Egypt, Paraon. Kaya ng magician yun. Yung mga ginagawa ni Moses. Kaso, tumama sa oras niyan, sinarahan ng Diyos. Hindi pa inaitulutan. So, kanino binigay ang interpretasyon? Kung kanino binigay ang interpretasyon, yun ang hiniram ng Diyos ng maglilid sa kanila. Kailangan wag sila magsarado. Anong gagawin ni Nebuchadnezzar sa nung sabi ng mga wise men? Sabihin niyo yung dream. Sabihin niyo yung dream para ma-interpret namin. Sagot ni Nebuchadnezzar, hindi sabihin niyo sa akin ang dream, kundi malaman ko kalokohan kayo. Kung walang makapagsabi sa inyo ng dream, papatayin ko kayo. So makinig kayo. Application na tayo. Kung hindi niyo makuha ang interpretasyon, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Ha? Ano ibig sabihin niyan? Tinatakot mo ba kami? Compulsory ba maging berian? Hinahanap ng Diyos yung desire, yung hunger ninyo sa secret things of God. Kung lumipas na yung pag-hunger nyo, minsan ay nakikita mong taong nag-hunger, pero pansamantala lang. Yan yung parang hinamis mo yung buto sa stony places or dawagan. Sandali lang. Oh, sabi ni Kristo, they hear the word, they rejoice, pero the cares of this world suck them up. So, yung pagpatay sa mga wise men, yan yung tipong tarawan sa mga tao na hindi makikiisa kay Daniel, mapapatay. Sino si Daniel? Sa unang application, si Kristo. So, may historical Daniel. Ano yung tipong tarawan ni Daniel? Si Kristo. Yung, ano ginawa ni Daniel? Nag-intervene siya. At paano yung intervention ni Daniel? Sumingit si Daniel. Pakialamero eh. Kung hindi siya makikialam, patay yung mga wise men. Patay yung mga wise men. So, kinausap niya si Arioch, yung destroyer. Si Arioch, tipo ng death angel. Yung inutusan ng hari para patayin yung mga wise men. Huwag muna. Meron akong interpretation. Pero hindi lang yan. Ang pinakamaganda ay nasa verse 36. Yung Bible naka-downsize din. Naka-minimize din yung Bible. Tingnan niyo yung 36. This is the dream, and we will tell the interpretation thereof. Sabihin natin, we.
Ano sa Tagaloging we? Amin o tayo. Aming sasaysayin sa hari. Ibig sabihin, in-identify ni Daniel yung sarili niya sa mga wise men. Kung si Kristo ay hindi nakiramay sa atin, nagkaroon ng kasalanan sa Kalbaryo, nagsakripisyo sa pagsunod ng kamatayan, then wala tayong kaligtasan. Si Daniel ay tipot larawan ni Kristo. Ito pala yung meaning ni Daniel, nalimutan ko eh. Yung L is God. Yung Daniel, ano yung Prince of God, Israel naman yun. Pwede mo check na lang sa dictionary nyo, may electronic kayo dyan. Yung Daniel, may ibig sabihin yan eh. Parang Prince of God or what? Yung Israel ang Prince of God, alam ko. Sige, habang sinesearch, sigaw niya na lang. Sulat ka na yung tanong sa papel pag... by the way, pakisignal lang pag 30 minutes na ako. Okay? Punta tayo sa interpretation. Yung interpretation may kinalaman sa kay Nebuchadnezzar, yung katapusan ng mundo. Kailangan interesado kayo dyan. Maraming Kristiyano interesado sa katapusan ng mundo eh. Eh, ang problema may Nicolaitan spirit. Alam mo yung Nicolaitan spirit? Hindi ako makikiisa dyan. Pwede, sa iba, pwede, wag lang sa taong yan. Nicolaitan, may discrimination. God is my judge. Ayos, hukom. Judge, no? Ano kaya lingwayan? Aramay? God is my judge. Yung meaning ni Daniel. Yung pangalan natin. Diyos ang aking hukom. Pero binigay niya kay Daniel ang interpretasyon. Si Daniel ang actually gagawin ni Nebuchadnezzar na hukom eh. Belshazzar, kahit si Darius. Naging mataas na mahistrado siya sa empire ng Babylon at Medo-Persia. Pero dito muna tayo sa interpretasyon niya. Yung interpretasyon ni Daniel ay nakaligtas sa wise men. Ang kailangan lang, maki-identify ka sa kanya. Alam mo sa panahon natin, mayroong mga espiritu ng kaaway na gusto ka taniman ng umiwas doon sa may mensahe. Yung lalapitan mo pa, yung mas Nicolaitan. Let's say may counterfeit na mensahe, may mensahe din yung iba. Dito na lang ako. Okay? So maraming binigay sa akin sa open door dito eh. Mas synthetic na, ito dugyot. So, dito sa panahon natin, grabe ang diskriminasyon. Pero tingnan ninyo yung key, no? Yung wise men, pag hindi sila naki-identify kay Daniel, patayin sila. Spiritually, pag ikaw ay nag-Nicolaitan, you stop walking in the light. Love, Corinthians 13. In real time, you know all things. Pero, Nicolaitan ka, hindi ka Berean. Eventually, kakapusin ka na. Eventually, kukulangin ka na, magkakamali ka na. Eh, pinakamahalaga sa lahat, in fellowship one with another. So, wala ka dapat, wala ka dapat diskriminasyon. Ang nangyari, maling diskriminasyon tinutukoy ko Siyempre, iba ginajustify discrimination. Hindi. Eh, dapat naman karoon naman sa Bible ganyan eh. Pero, hindi sa paraan ng injustice, no? Yung bulong na ini-emotion ng yung tao mamuhi. So, ang nangyari, pag hindi sila makiki-identify, patay sila. Sa panahon ngayon, spiritually, even the church, even the ministry, pwede mamatay. Nakakatakot yan Kahit dito sa atin, 2002, balik yung vision ko, pinakita ng Diyos sa akin, pansamantal lang yung buhay. Karamihan patay. Bakit? Traditional ministry pa noon. Eh kahit nga naituro na yung progressive unti-unti, mayroon ding umaagaw sa kabilang atensyon para maging traditional. Hindi nyo ba alam, spiritually, may pumapatay sa inyo? Yan yung lukewarm spirit nyo, carnality sa laman. Kasi meron pa dyan religious spirit na sinasarang isip. Yan ay nakakamatay. Sabihin natin, hindi pa naman sila pinagpapala naman yung material. Pero pwede madali mo makita spiritually na mamatay. So, yan din yung wise men, kung hindi makikiisa kay Daniel, patay din Nebuchadnezzar. Ngayon,
Nung sinabi dito sa deep and secret things, i-reveal sa kanyang servant, yan ang inyong pamana. Alam mong nangyari sa mga churches today, ang naging pamana nila ay yung denominasyon. Hindi naman kami denominational Ang tinutukoy ko yung samahan. Pwede hindi tayo rehistrado pero yung isip nyo denominational. Sabihin na, yung Nicolaitan Spirit, ang loyalty nyo nasa samahan lang. Paglabas sa samahan nyo, hindi kayo nakikinig. Anong lagi ko sabi sa inyo? Makinig kayo sa mga broadcast. Utusan nyo yung anak nyo. Makinig sa mga broadcast. Ipascribe mo sila. Para makapag-compare sila. May church pa malapit sa inyo. Ipa-interview yung anak nyo. Siyempre, pag sinigil yung anak nyo, pati kayo nakikinabang sa interview niya. Anong purpose? Bakit kayo kailangan mag-interview sa pa-interview niyo anak nyo? Para makapagkumpara sila. So, dito sa progressive ministry, kailangan madaanan yung ordinary wise men. Yung alam ng ibang astrologers, kung sabihin hindi alam ni Daniel yan. Alam ni Daniel yan. Sila nga yung naghanap kay Kristo nung pinanganak si Kristo sa Matthew chapter 2. Hindi ko tinutukoy buhay yung wise men naman. Yung sumagot sa akin. Sa radyo ba yun? Sabi, yung wise men dun sa pano ni Daniel, hindi pupunta kay Kristo actual. Yung mga anak na nila yun. Yung mga descendants nila yun. So, yan yung isang application ng wise men. Sulat nyo, yan ang wise virgin. Progressive revelation tayo. Daniel chapter 12. They that be wise, buksan nyo nga sa verse 2. They that be wise shall turn many to righteousness. And they shall be as stars in heaven, shining as stars in heaven forever. Yung quote ko hindi exact. Pero tignan nyo Daniel chapter 12 verse 2. Okay. Gusto ko pumunta kay Melchizedek. Bukas tayo sa Hebrews chapter 7. May kakwento ko kay Daniel bago tayo mag-Hebrews Si Daniel sa chapter 9, hiningi niya yung 70 weeks. Hindi niya alam 70 weeks yun. Hiningi niya ang revelation na bakit ang bansa ng Israel, ang syudad ng Israel ay wasak. Ipapakita ko siya yung spirit ng intervention ni Daniel. Si Kristo, ang tipo ni Daniel, siya ay nag-mediate para sa iglesia. Pero si Kristo ay nasa taas, bumaba sa kanya ng Espiritu Santo sa atin. Hindi lang 1963, kahit mula pa sa simula ng church age. Bawat isa sa atin ay Daniel. Bawat isa sa atin dapat nag-i-intervene. Anong talata sa Daniel yan? Pwede ka magbukas ng dalawang Bible version yan. Daniel chapter 9. Andiyan na yung prayer ni Daniel tungkol sa sira ang isbayan ng Israel. Nag-pray siya, nag-fast siya, umabot ng 3 linggo kasi naharang yung anghel ng demonyo. Matthew, ano? Hindi 2:24 yun, yung Daniel 9. 9, buksan nyo. Buksan yung Bible nyo. Gusto ko ipakita sa inyo yung spirit ng intervention. At ano dapat ang damdamin nyo sa iglesia? Siyempre, itong iglesia pa lang ang bukas sa Berean training, progressive ministry training, hukum training. So, dapat kayong mamagitan para sa iglesia. Hindi lang sa prayer, pati sa kilos. Ito, si Daniel may pananambitan, may ha? 9:1-3. Oo, ito. Meron si Daniel pag hinagpis. No? Ang hinagpis hindi sariling problema. Hinagpis mo para sa iba. Meron kayo dapat pakikiramay sa iba. Spiritually. Wala namang problema. Ang alam nilang pakiramayan pag may namatayan, nagkasakit. Ang dapat niyong pakidamayan ang spiritual. Of course, meron kayo sarili niyong spiritual. Mahina ako 10 taon na, magpapakalumpo-lumpo ka pa. Mag-apply ka na. Mag-enroll ka sa hukum training. Umanap ka ng personal counselor na i-guide ka ano yung gagawin mo araw-araw.
So, dito sa pag-concern sa iglesia, basahin natin. Tingnan natin ang ating sarili. Hindi lang tignan niyo si Kristo. Tingnan niya natin ang ating sarili. Sa iglesia na kapangan, kayo na ang Kristo. Okay, pakibasa. Brother Rap. Umalis na yung ibang tagabasa dyan, ha? Transfer Jaya. Ano yan ba? Sige, di ba? Verse 1, sige, tuloy. Sumabay ko kay Brother Rock. By the way, pag binubigkas niyo yung English, gagaling kayo sa English. Bigkasin niyo. Okay? The first now there is the son of the Nakasan niyo. waiting over the Ito the first year. in the first year of the history of the kingdom of the understood way of number of the year of the during the Jeremiah prophet of the solution is it may face into the Lord of the prayer of the supplication of fish fasting of the Sabbath. May devotional tayo. Dapat may devotional tayo ngayon. Tuloy mo. In entering unto the Lord by God in faith, by his confession of sin and honor of the great and the blessed. Nakasan mo tuloy-tuloy mo. Nawala ka na ba? We have seen. Ay, We have seen. Taas. we have seen in the commented of the Nakasan mo, may iniquity of the wicked day of the rebellion, in him the department from the presence of the from the judgment. Stop. Nakita niyo yung prayer niya? Bakit sinabi ni Daniel, we? Dinadamay niya sarili niya dun sa mga kababayan niya na nagkasala. Hindi na to vice men na hintil. Israel na ba? Kababayan na to na Israel. Itong kababayan, ito yung mga kapatiran natin. We have sinned and have committed iniquity. Bakit naki-identify si Daniel? Namamagitan siya. Katulad ni Noah, namamagitan para sa anak niya. Papaluin na ng Diyos. Si Noah, hindi na ba nasulat si Job? Si Job namamagitan sa anak niya. Hindi naman nasulat na... Ay, hindi. Nasulat nga na yung anak ni Job makasalanan. Kaso nag-i-intervene lagi si Job para hindi yung anak niya hindi mapalo agad. We and have rebelled and departing from thy presence and thy judgments. Oh. Ano yung judgments? Yun yung alituntunin sa hukom. Bumitaw na kami sa iyong alituntunin. Bumitaw na kami sa iyong presence sa Tagalog nyo. Patakara, o pananaw, o pahayag. Verse 6. Verse 6. Neither have the heartbreak unto the servant as a prophet which speak in the name to our King of the princes of our Father and to all of people of the land. Okay, yung kumpisan ni Daniel mahaba yan, no? Pero yung kumpisan niya, pwede yung kumpisan ninyo, hindi nyo napansin. Dito pa lang may pattern na kayo, paano kayo namagitan? Hanapin nga natin yung wasak. Ay, ito na, no? No, verse 7. All of righteousness belonging of the but unto the confession of faces of this day of the children of Judah and to the inhabitants of Jerusalem and unto the Israel that earlier of that are far off the truth all the countries. Whether thou hast because of their trespass, that they have the trespass again. Okay. Pakihanap na yung Israel. Ay, hindi. Yung Jerusalem, wasak. Siguro somewhere sa verse 20 yan. Bago mag-70 weeks yan. 15? 15? 16? Oh, 16. Tingnan niyo yung Bible niyo. Scanning niyo, browse niyo.
Oh Lord, sundan niyo na ako. Bigay, sumabay kayo sa akin, mag-mic ka pa rin na, brother. Sumabay kayo sa akin lahat, ha? O Lord, according to thy righteousness, I beseech thee, let thy anger and thy fury be turned away from thy city, Jerusalem, thy holy mountain, because of our sins and for the iniquities of our fathers. Jerusalem and thy people are become a reproach to all about us. Last verse. Now therefore, O God, hear the prayer of thy servant and his supplications. Cause thy face to shine upon thy sanctuary that is desolate for the Lord's sake. Yung santuario, di lang iglesia. Yan yung spiritualidad ng bawat isa. Mula sa iglesia, sa pamilya, sa mag-asawa, sa individual. Kung meron kayong puso katulad ni Daniel na mamagitan, mag-intervention, ipag-pray ninyo. So, yung mga nagbibisita, mag-pray. Automatic, meron kayong meeting, di ba? Dapat may meeting yung mga nagbibisita. Then, kayo mismo, mag-pray pa sa bahay, yung pupuntahan nyo. Para magsugo ang Diyos ng anghel. Doon sa pupuntahan nyo yung bahay, handa ang puso nila. Amen. Turuan nyo pa yung pupuntahan nyo, paano mag-pray. Hindi lang pabasa yung tuturo nyo, hindi lang kayo mag-Bible study. Magtuturo kayo ng maraming bagay kung sa pupuntahan yung bahay. Imagine nyo paano maging super church. Lahat ng mga kapatiran sa bahay-bahay, Acts 2 ulit, amen? Amen. Lahat sila magpe-pray, katulad ni Daniel. Kayo muna po ng Daniel. Dahil sila turuan nyo paano maging Daniel. Ipakita nyo yung talatang to. Yung sa 70 weeks, bago tayo pumasok sa doktrina, nakita nyo yung puso, yung spirito, yung puso ng pagdadamay. Anong saysay ng doktrina kung hindi mo rin lang idadamay sa iba? Ang purpose ng doktrina ay nakabigay ng edification. Yung 70 weeks, may background pa lang ganyan. So, kaysa ma-appreciate mo yung theological 70 weeks, makuha mo yung spiritual. Paano yung tipong naramon sa atin? Kasi nangyari sa Israel, nangyari sa Iglesia. Si Daniel ay umiiyak dahil wasak ang Jerusalem. Sa material na aspeto, mayroong mga church na, uy, sira ang bubong, ganyan. Siguro, kaya gumaganda yung church nila. Pero ang pinaka mataas na antas ng sirang santuario, yung spiritualidad ninyo, yung PDD nyo, yung CDD nyo, yung FDD nyo, yung progressive ministry nyo, yung cell group nyo, yung babasa nyo, yung prime time activity nyo, yung intervention ninyo, pag-entertain ninyo sa mga bisita. Wasak! Ang pinag-usapan, mga chikan sa taas ng kusina. Yung mga bata. Utusan nyo yung mga bata mag-interview. Hindi naman bawal tumulong ng bata sa kusina, pero alam nyo, minsan nagiging excuse para hindi sila makapag-interview. I-rotate nyo sila! Utusan nyo sila mag-interview. Samahan nyo sila mag-interview. Mag-entertain. So, yun yung espiritu ni Daniel. Ngayon, itipon natin kay Melchizedek. Masyado may kaya oras, no? Magsulat na kayo ng tanong sa akin na. Buksan natin yung Hebrews 7. Yung mic, bad sister mic, ikaw naman magbasa. Hebrews chapter 7. Buksan natin. Sister Micah. Sundan ninyo. Ang babasahin natin sa Hebrews chapter 7, dito na tayo sa ano. Ay, verse by verse, magpapaliwanag ako, subscribe na lang tayo. Simula tayo sa verse 3. Kasi masyado maikli ang oras natin. Verse 3 na agad tayo. Yung paboritong talata para maging Diyos. Direktang Diyos, extreme oneness na Diyos. Sacerdote, naging sacerdote. Okay. Pakibasa verse 3. Sundan ninyo. Umalis, sabayan nyo, bukang bibig para mag-train kayo sa English. Okay. Pakilakas, Sister Mike. Na walang ama na walang ina, sa daan ng tahi ang walang kasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay ng lalagpot ng ingat tulad ng anak ang Diyos sa langit. Sacerdote ang Panginoon. Kung beriyan tayo, malaman natin tao siya. Malaman natin sino pa siya, pero hindi na malakayin. Then,
kung tao siya, tipo kay Kristo, si Kristo ang unang application. Si Kristo, walang ama, walang ina, walang lahi, walang pasimula. Bakit? Yung logos na unexpressed, part of God yan, eternal yan. Walang katapusan. Whether unexpressed, yung unexpressed, siyempre, may katapusan. Nung na-express, siyempre, yung na-express o yan, walang katapusan. Eternity past, unexpressed. Neither beginning of days. Pag na-express, wala rin katapusan na expression. Yan yung end of life. Walang end of life. Nung na-express na, walang katapusan din yan. May beginning ng express. Walang pasimula ang unexpressed. Walang katapusan ng express. So dito sa end of life, si Kristo, walang katapusan. The same yesterday, today, forever. But may ginawa si Kristo si Melchizedek muna. Ginawa si Melchizedek like the Son of God. Kaya nga, si Kristo yung Son of God. Si Melchizedek, ginawa katulad ng Son of God. Bago pa pala itataga sa liputan, may panukala ng Diyos tungkol sa Son of God. Huwag natin isipin sa mga Arian, Corinthian na nandiyan si Kristo, literally, consciously, hindi pre-existent yung word eh. A previous existence. Conscious existence. Previous conscious existence. Yung mas magandang term. Ang meaning ng pre-existent, hindi pa nag-exist. May previous conscious existence na si Kristo, siya yung unang anak lumabas. Eh bakit? Kasi yan dyan ang kinopya si Melchizedek. Actually, yan ay word, panukala, plano. Nawala na yung saysay sa dulo kung sa umpisa pa lang nandiyan na. Sa dulo ang pinaka-exciting, yung pinaka-kaganapan. Abideth a priest continually. Sabihin natin lahat sabay-sabay. Abideth a priest continually. Abideth a priest continually. Ano sa Tagalog yan, Sister Mike? Nanatili? Ba yun? Nanatili o nagpatuloy? Nananatiling sacerdote magpakailanman? Tama ba, Mike? Ha? Nananatili? Okay. So, Spirit, nagpapatuloy. Ngayon, mula kay Kristo, apply na natin sa sarili natin. Mula kay Kristo, apply na natin sa sarili natin. Ito yung tamang third coming tayo. So, maraming application. Yung unang coming, theophany, temporary. Kristo din yung iglesia. Ito. Kayo, bawat isa ay sacerdote. Amen? Amen. Kung kayo lahat ay sacerdote, lahat ba kayo may gift ng fivefold? Meron. Kasi yun ang pagka-sacerdote. Eh kung lahat kayo sacerdote, lahat tayo pastor, mag-aaway na lang sa church. Hindi ganun. Yung carnal na kaisipan yan. Hindi yung papayong na pamunuan-mo. Yung gusto manatili sa traditional na parang may mataas, may mababa. Hindi dahil bagong convert, kundi dahil matagal na yun, gusto nila mababa pa rin sila. Ang super church, lahat kayo magkakaroon ng tulungan. Lahat kayo magmamature. Eh paano kayo mag-fellowship? Hindi lang kailangan sa fellowship may mataas, may bababa. 1 Corinthians 14:26, lahat mag-contribute ng word. I'm not talking of tagawalis, tagapakain ha. I'm talking of lahat mag-contribute sa word. Ibang istorya yun, may tagawalis, may tagabili ng tubig, ganyan. Pero, yung sa word, walang exemption lahat. Eh, hindi naman pantay-pantay lahat ha. Hindi nga, pero yung desire ng puso nyo pwedeng pareho na maging sacerdote magpakailanman. Okay, laktaw tayo ng verse. Talon tayo sa verse 16. Verse 8, then verse 16. Sister Mike. Sister Ching, gusto mo? Ikaw muna. Bigyan mo na kay Mike. Okay, verse 8. Samahan niyo Sister Mike ha, sa pagbasa. Go. At dito'y ang mga taong may kamatayan ay tumatanggap ng ikasampung bahagi na dapat doon ay isa na Ay sinasaksihan, pinatutunan siya ng buhay.
By the way, huwag kayo huwag nyo i-feel na tinatamad kayo magbigkas. Kasi alam niyo ba, pag bigkas nyo, may anointing. Alam mo, pinayaman ng Diyos yung budyo. Puro sila, walang naintindihan, puro memorize lang ng Bible. Magbigkas kayo kahit sandali lang, okay? So, sumabay kayo mamaya sa pagbabasa. Sino yung taong namamatay? Yung taong namamatay, yan yung sacerdote ng pansamantala. Oh, pansamantala ka lang nag-hukom, pansamantala ka lang namagitan, pansamantala ka lang nag-reconnect. May pinagpapala yung mga churches na may pansamantala eh. Pag tumingin sa walking in the night, pansamantala. Here, but there he received them of whom it is witnessed that he liveth. Sino yung nabubuhay? Yung katulad ni Melchizedek, hindi kailangan palitan yung pagkasaserdote. Yung literal na tao nun na 500 years ang pagkasaserdote mo. Ganon din tayo. Ganon din tayo na tayo'y mabubuhay kung tayo magsasaserdote. Verse 16, pakibasa. Verse 16. So, bigay mo na kay Mike. Gusto na. Hebrews 7. Who is made after the law of the Tagalog mo na. So, sabayan niyo yung Tagalog ni Mike. Hindi pala. Ginawa, hindi sa kautusan ng carnal sa Tagalog. Ano yung carnal? May kamatayan. Na ginawa, hindi ayon sa utos. Sister Mike, ano yung carnal sa Tagalog? Makalaman? Kautusan. Hindi ayon sa kautusan ng makalamang kautusan. Hindi ayon sa batas ng makalamang kautusan. Alam niyo yung makalamang kautusan? Yan yung traditional ministry na pinanggalingan natin. Yung dati natin kinagisnan, hindi na mag-work yan eh. Pag magpapatuloy ka sa nakalipas nating revelation, sa pamamalakad, mamamatay yung spirito natin. Tayo ay ginawa after the power of an endless tayo. Yung kapangyarihan, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Alo na tayo sa 22. May kayong oras, magsasabi. Super Church, hindi ko na ako. 17. O sige, 22. Verse 22. O, pakibasa. Sister Mike. Verse 22. Pag binasa ni Sister Micah, saan kayo sumabayan? At gayon din naman sa Jesus na itagagawin ko sa lalong mabuting kapatid. Verse 20. Lalong mabuting. Ano yung oath? Meron kayo pangako mula sa Diyos. Ito, basahin natin. Verse 23. 23, Sister Mike. At katotohanan siya ay hindi dapat maging mga Dahil sa kamatayan. Meron sa atin tumitigil eh. Hebrews chapter 4. Tumigil sa ilang namatay. Verse 23. Ay, 21. Pagkas ng 21. 21, Sister Mike. sapagkat sila yung kamatayan na ginawa para sa pagkakay ay tumutupad ng mga kapangyarihan sa ating kapangyarihan. Gusto niyo ba maligtas? Sino gusto maligtas? Taas kamay. Sino gusto maglingkod sa Diyos? Itaas ang kabilang kamay. Kailangan kayo maging sacerdote. Eh, tapos na ako. Kailangan pag gawin yan. Naku, hindi ka maiinip. Ang puso mo nasa kapwa mo. Hindi ka pag-ibig. Yan yung malalim na pag-ibig. Yan ang malalim na pag-ibig sa kapwa. Yung pagre-record mo, yung parang hukom na rin eh. Pagbisita mo, di ba? Yung communion 2012 ba yan? 2012 ba yan? Bumisita si Melchizedek, nagdala ng alak sa tinapay. Yung alak sa tinapay, yan yung word. At paano magkakaroon tinapay dun sa sambayan? Wala naman silang arena.
pesos ng arena. Hindi arena na literal. Ito magliliteral tayo once a year. Yung tipong larawan niyan, paano sila magluto ng tinapay na walang libadura? Yung pagkaberian. Dadalhin ni Melchizedek dun sa sambahayan. Yung alak, nagbibigay init dun sa salita. Nakaka-transfer kayo ng init, kala nyo? By the way, sa mga nag-visitation, sino nakakita na nangyayari talaga yan? Taas ang kamay! Amen. Kasaksihan nyo talaga? O, yung mga hindi nagtaas, sumama kayo! You want a glorious church? You want to fulfill the Father's will? Yung mga kapatid na open pa sa ganito, tumulong tayo bawat isa. Amen. So, umikot tayo sa rotation. Hindi ito, mas matindi pa to sa banding ng traditional. No? Ito kasi word eh. Paano magpapalakasan tayo sa isa't isa sa word? Yung mga kapatid na open, yan ang binigay ng Diyos sa atin na arugain natin, palakasin natin. Hindi ito kulungan, kundi pinalalakas natin sila mag-internet kahit sa iba mag-take note sila sa mga broadcast sa radyo, sa TV. Yung TV nyo, nagagamit nyo siguro sa worldly palabas. Hindi pa kayo mature. Buksan ninyo sa ano. Ang daming spiritual na palabas. So, you are a priest forever. O, sabihin natin, priest forever. Praise forever. Lahat kayo, sacerdote, magpakailanman. So, interventionist kayo, magpakailanman. Interventionist yung Melchizedek. Dito na tayo sa last verse, verse 25. Verse 24, basahin ko, sundan nyo. But this man, because he had continued ever, had an unchangeable vision. Hindi nagbabago ang pagkasacerdote. Hindi kayo dapat magbabago. Jesus, ito yung meaning ng Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi tomorrow lang. Forever. Eternal life. Amen? Amen. Okay. Last verse, Sister Mike. Wherefore he is able to Sister Mike. save 25. Bigay mo rin, Mike. Therefore, there is able also O, sabay-sabay, lakasan ninyo. Lakasan ninyo. Kaya niyang iligtas yung mga nasa, ano sa Tagalog ko? Napakasulok-sulok ang dako. Ano yung Tagalog niya, Sister Mike? Uttermost. That come unto God. Marami tayong kapatay na, nasa malayong pulpundugin, nasa Kamandag ba yung pinakamalayo? O baka may mas malayo pa, pati ka masasampa. Iba nakarating hanggang San Andres, mga ero, diba? Yung kasulok-sulukan, sino? Yung mga willing. Sino ang kapatid ang open dito sa open training? Doon ka mag-minister, yan ang binigay ng Diyos sa'yo. Oh? That come unto God by Him, sing He ever liveth to make intercession for them. Pagpapalain ka ng Diyos, bibigyan ka ng eternal life. Kung nandito muna sa lupang ito, bibigyan ka ng sustansya ng Diyos na may pagpatuloy mo yung pag-minister, yung may intercession, hanggang sila rin ay mag-ano. Ang super church, bigyan ko kayo ng idea, sabit ko na yung papel niya. Ang super church ay yung mga basic doctrine sa end time, dapat kayo na nag-share. Okay? Bigyan ko kayo instruction. Yung mga mahihinang kapatid, bisitahin nyo. Sino yung mahina ngayon? Taas ang kamay. Brother Kenji, pwede ka magbisita kasi hindi ka nagtaas. Brother Samuel, pag-bisita na kayo ha. Pero pag hindi sila sumuport kayo, sila bisitahin mo. Kahit yung people, bisitahin nyo. Of course, may supervisor. Dapat i-record nyo, share nyo. Mamaya, tumulong kayo. Yung mga bisita, entertain angels. O, di naman sa 7th seat. Ang super church ganito. Sagasaan nyo na lahat ng basic. Meron lang tayong apostolic program eh. Sagasaan nyo na lahat ng basic. Para yung mga advance, alam mo, dito tarawan din eh. Sabi ng mga apostoles, hindi marapat kami magsisilbi sa mga pagkain. Kaya yung mga diakono na magsilbi sa pagkain, kami ang mag-focus sa word. I-type natin yung mga basic, yan yung mga ordinary pag-apat, kayo na magsilbi nun. Then, yung mga progressive word,
para makafocus, para konektado yung advanced revelation dun sa basic revelation. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, unang tanong. Pakibasa. Kailan mo nagsimula mabulag ng Israel? Romans 11:25. Nung nagkaroon yung hari na matigas ng duda, may na-influensyahan ng miyembro. Minsan na-influensya ng tao yung hari, yung nakapataas yung iba na mag-form. Okay. Siyempre, may mas malala na panahon ay mas hindi malala na panahon. Ano po ang kahalagahan ng intervention? Ang kahalagahan ng intervention, parang barangay, bayanihan. Sino nakakaintindi ng bayanihan? Taas ang kamay. Friend. Pag hindi nagtaas, tatanungin ko kung Pinoy ka. Sino nakakaintindi ng bayanihan? Taas kamay. Okay, tingnan nyo na lang yung taas. Question nyo yung citizenship. Okay. Ang bayanihan, kung naintindihan nyo sa Pilipinas, kung hindi kayo nagtutulungan, hindi kayo magsusurvive. Kahit sa animal kingdom ganito. Spiritually, kailangan din natin to. Hindi tayo magkakaroon na every joint supply. Maliban, magkaroon tayo ng intervention sa isa't isa. Kasi meron tayo mga kasing-kasing na kasukasuan na patay. Katulad ko, masakit dito. So, meron tayong magkapatiran. Di ba dapat focus on the weak? Meron tayong kapatiran na papabayaan. Bisitahin natin. Alalayan natin. Naku, ang dami natin tatrabahuhin. Kala nyo. Okay, next. Bakit po ba nawasak ang Jerusalem? In Jerusalem, tipot larawan sa spiritualidad. Pinawasak ng Diyos yan. Of course, nagwasak si Nebuchadnezzar. Pero pinawasak ng Diyos kay Nebuchadnezzar yan dahil nag-backslide sila. Kung kayo nag-backslide, mahal kayo ng Diyos, matakot kayo. Pwede kayo wasakin ng Diyos. Nakasulat sa Korinto yan. O wasakin niya kayo. So, habang maaga pa, baby nalaga, walang offensive. Pwede kahit kunti-kunti magsimula na tayo ngayon. Magmimilagro ng Diyos, sabihin ko. Next. Yung homeschool, hindi posible yan eh. Magmimilagro ng Diyos. Kabahagi ng training natin sa Diyos yan. Next. Ang pagiging peaceful po ba natin ay hanggang sa eternal age? Oo, hanggang eternal age. Yan kaya forever, forever. Alam niyo ba sa eternal age, may mababasa kayo na si Kristo ay susurrender niya yung pagkaharian at ang makikilala lang yung Diyos. Ano na kaya nangyari? Magiging kapantay natin si Kristo. Hindi lang si Kristo ang theophany, ang buong church na naging bride, wife, ang theophany. At yung tao, makikita nila yung Diyos sa atin, ngayon pa lang dapat makita na eh. Sa eternal age, kasamang kapangyarihan. Ngayon siguro inasam ng laman natin yung material na karangyaan. Pero doon darating din yun. Okay, next. Ano po ang kaibahan ng endless life sa eternal life? Hindi siya. Endless life sa eternal life. Yun na rin yun. Pero yan ang term ginamit sa Hebrews. Of course, si Melchizedek, na yung literal na tao nung namatay rin, tipong larawan niya kay Kristo. So kaya mukhang endless. Sa matapananaw niya ng tao mukhang endless. Ang paliwanag ng Halis 500. Okay, next. Sunod-sunod kayo para mabilis. Sa muling pagbalik ng gospel sa mga Hudyo, gagawin Pakisulat yung mga tanong ha, nalilimutan yung isulat yung tanong sa... Pati na rin sa dalawang klaseng chronicle. Yung pinibisita. Ano pong klase interpretation kailangan natin marinig? Anong interpretation na? Anong klase interpretation kailangan natin marinig? O nga pala, gusto ko i-compare yung mga ayaw sa Berean. Kailangan daw pakinggan lang yung anointed na tao. Yun na nga may tamang interpretation. Gini kayo, naalaman niyo si Pedro, pinakumpara sa kanya yung paliwanag ng iba at saka yung unawa niya. Kasi ganito hindi mo makukuha ang tamang interpretation kung hindi mo kayang isagasa sa balik. Ibig sabihin, kung meron palang tama sa
sa iba, hindi ka magkakamali. Ang tamang pagtanggap ng interpretasyon, kaya mo siya ikumpara ng walang bias. Hindi mo, ay, matadaya ako. Nakinig ako sa iba, malilihis ang interpretasyon ko. Kaya mo siya ikumpara. Pag major doctrine, maliwanag pa sa sikat ng araw yan. Foolish Virgin, Melchizedek, repentance, no? Godhead, sige. Di ba po merong wise men? Meron din po bang foolish men? Meron yung Foolish Virgin. At magiging patutukin tamang brain. So, kahit tipo lang yan sa laman. Kung hindi kayo naghabol sa training, hindi laman magiging mangmang. Eh, physically talaga magiging patutot. Yung spiritual na patutot, not necessarily physical na patutot, the spiritual na patutot, nagsarado na habang buhay. Pwedeng nagsara siya dahil may influensya. Pwedeng nagsara siya dahil lukewarm, sarili niyang desisyon. Siyempre, ibang nang-iengganyo naman yan. May nang-iengganyo religious na sara habang buhay. Okay. Ano po ba ang type ng nawasak ang Jerusalem sa atin? Wasak yung spiritual natin. Sana magkaroon kayo ng vision, ha? Sino sa atin umaamin? Meron tayong desolation o meron tayong pagkawasak spiritually. Amen. So, kailangan ng puso natin laging may desperasyon. Ang problem natin yung relax tayo eh. Kunwari may nagawang maganda, may bunga, may miracle, may... Tapos okay na. Hindi ganun katutok. So, kailangan, kung may tagumpay ka, lalo kang magsigasin. Kasi ang kaaway, hindi yan sitting pretty. Tapos roll over lang sa'yo. Babawi ang kaaway. Hihintayin niya, mag-relax ka. Huwag mo siya bigyan ng pagkakataon. Tutok, araw-araw, tutok. Okay? Okay, next. Sabi niyo po, ako may A1 sa iyo. Pero bakit kino-complete ang 7 days? 7 days lang. Bakit 7 days? Sige, sagutin mo na yan. Yung 7 days, yan yung pagkakataon ninyo, maganap yan. Kasi hindi nyo naman natatamaan perfectly yan, di ba? At saka hindi man kinakailangan isang araw lang yan. Sa Old Testament, 7 araw, di ba? Mula sa Passover. Dito sa panahon natin, hindi tayo dogmatic sa 7, pero yung 7 ay, yan yung pagkakataon natin maganap yan. Eh, yung pagkakataon, hindi lang isang beses na ritual. Ito gusto ko sabihin, kung may pagkakataon tayo, gusto natin yung pamilya natin, yung kamag-anak natin, yung kapatiran natin ay magkaroon, sa iglesia magkaroon. Lahat yung communion, sa church, sa pamamahay, sa kapatiran. So, yun yung pagkakataon. Alam niyo ba doon sa 7 days, may nag-aalisan doon sa Holy Convocation? May Holy Convocation ng umpisa, may Holy Convocation ng dulo. Puli natin yung tayo, meron tayong Holy Convocation, meron din tayong bahay-bahay. Kaya, yan yung pagkakataon natin. Itong 7 days type ng 7 church ages. Ito yung pagkakataon bigay ng Panginoon sa atin. Eh kung isang araw lang, parang ano lang siya, no? Ngayon, ang spirit nun is hindi lang ma-apply natin sa sariling pamilya, pati sa iba. Paano po kung namagitan tayo tapos nagalit yung in-intervene natin? Ano po ang gagawin ko? Merong tama naman ang approach pero nagalit. Pero magpakumbaba lang tayo. Ganito kasi, marami ang na-encounter taong nagagalit sa akin. Pero sinabi naman sa Bible, di ba? Gantihan mo sila ng pag-ibig. Huwag ka gagantihan ka. Pero patulad din natin. Minsan, pag hindi naman matiis, iiyak din ako. Iiyak ako dati sa Panginoon Binondo. Dito, naiiyak na rin ako. Pero bahagi yan ng pagsubok. Si Joseph, di ba sabi niya, you meant for evil, God meant for good. Yun na lang, konsuelo natin. Ganito, gawin natin yung tama. Pwede tayo mag-misunderstood, pero pag sinisikap naman natin gawin yung tama, Diyos naman ang gagawa ng paraan eh. Minsan, ano lang yan pagsubok sa atin, kunwari discourage tayong magpatuloy sa pag-recording ganyan, pag-fellowship. So, yung mga taong kumpirmado ko talaga malaki ang sarado sa akin, hindi ko na pinipilit yun.
Pero yung mga alam ko okay pa, minsan meron akong tao na nagkagalit din sa akin, pero hindi na laging ganun. Kinakausap ko pa yan, kinokontak pa yan. Pero nung naging todo-todo 100%, hindi ko na sila pinipilit. Bakit kailangan natin magpa-interview? Magpa-interview. Magpa-interview, wala kang magagawa pag nag-interview sa'yo. Bakit kailangan natin mag-interview? Kailangan natin mag-entertain angels. Matagal ko natin ulit. So, basahin natin sabay-sabay. O, basahin natin sabay-sabay. Tayo ay anghel ng Diyos. Amen? Amen. Tayo kailangan mag-entertain sa Bible. Kailangan natin mag-entertain kasi doon nararamdaman ng tao yung pag-ibig. At share natin sila. Hindi lang yung, meron kasi yung ganun din, pero buhay-buhay, no? Kailangan umabot sa sharing, recording, tayo. No? Sige. Bakit po sa dami ng bayan ang mga bayan Israel? Ang mga bayan Israel ang napili po ng Diyos. Marami rin pinili ang Diyos bukod sa Israel. Pero, niligtas din ng Diyos yung ibang bayan bukod sa Israel. Pero ginamit ng Israel para pati tayo maging bayan din ng Diyos. Okay? Tinipot larawan lang yung dati para dumating yung tunay na bayan. Ang tunay na bayan, hindi na yung lahi eh. Ang tunay na bayan, o lengwahe. Ang tunay na bayan, yung nasa spirito. Yung essence, yung logos before the beginning. Okay, Lana, ubos na. Amen. Sana umpisa ang super. By the way, pakikopya yung tanong para ano ninyo, no? I-post ninyo sa FB. Saan nagsimula ang Sana umpisa ang super church. Acts chapter 2, verse 42. Babalik din tayo dyan. Holy Convocation. 1 and 7. May biblical Nicolaita po ba? Oh, biblical naman yung Santang Nicolaita eh. Nasa Bible din yung mga Nicolaita eh. Baka ibig mo sabihin, Nicolaita siya pero sumusunod sa Bible. Hindi siguro yung Father's will na pinakamataas. Nasusunod niya yung sabi ni Kristo yung mga these other things. These things you ought to have done but not to leave the other undone. May mga bagay na tutupad siya, pinagpapala rin sila. Pero yung pinakamataas, yung relationship sa kapatid, yung paghatol sa kapatid, yung pagsarado na rin sa word niya. Yun ang daya ng Diablo. Pwede sila pagpalain sa ibang bagay, akala na Christians sila. Pero yung pinakamataas, yung magabi, nami-miss nila. Greatest commandment of love. So, biblical na Nicolaita, syempre, yung talagang Nicolaita na. Wala na. Bakit kailangan mag-communion? Nasagot na yan kasi may tipo yung literal sa spiritual. Kukunin na yung tipong larawan. Ang super church po ba ay literal church o individual person? Pareho. Pag sinabi yung church, lumabas, di ba? Individual, lumabas. Kapulungan, lumabas. Bakit nagiging Nicolaita ang tao? Yan yung yan yung katangian ng hayop. Di ba yung hayop? Turuan mo yung pusa. Minsan, merong limitasyon ng maitulong mo sa pusa, sa aso. Turuan mo siya maglinis, hindi mo kaya. Magluto, mag-type, hindi mo kaya. Siguro may maituro ka, mababaw lang. Yung katangian ng Nicolaita, katangian ng serpenteng hayop yan. Yan ang pinairal ng Diablo sa atin para hindi natin makuha ang ebanghelyo. Yung original na paglalang ng Diyos sa tao, hindi natin makuha. Was the Messiah crucified after the 62 weeks or after the 62 1 weeks? Daniel 9:26. Who is this people of the Prince, prince that will come? Yung sulat nyo nila yung sagot, yung people of the prince, yan yung Roman soldiers. Yung prince, si Titus. At sinabi sa Bible, hindi after 62 and a half. Sinabi after 62 weeks. Wala siya sinabing after 62 and a half. Tignan niyo, namatay si Kristo bago dumating si Titus, yung people of the prince. Eh, nasaan ang 1 week? Nasa pagkatapos ng Titus. So, hindi pwedeng nasa loob yung crucifixion ni Kristo sa last week. Si
Sino ba ang unang nagkasala? Si Adan, si Eva at bakit? Sinagot mo na yung tanong, ha? Sino unang nagkasala? Si Adan at Eva nga. Bakit? Nabuyo sila ng serpente. Of course, nabuyo si Eva ng serpente. Si Adan naman, binubuyo siya. Pero ibang klaseng buyo niya. Sinadya niya. Malalim yun sa kakulangan. Si Kristo ba ay Diyos? Katangian ng Diyos ay na kay Kristo. So yung term, pwede pagtsagaan. Pero mas magandang term, si Kristo may pagka-Diyos. Nakasulat sa Bible, ang Diyos na kay Kristo. Yan yung direct term. Pwede natin pagandahin ang term natin eksakto sa Bible. Pero minsan, pwede natin pagtsagaan yung term ng iba. Pero ihapon natin yung paliwanag. Yung pananahan ng Diyos kay Kristo at pag-ibig. Yung pag-isa nila. Paano natin i-apply ang tunay na Berean? Okay, sulat nyo to. Sana isa-isa nyo. Bibigyan ko mga ilang description. Generalize. Habol niya katotohanan. Habol niya pag-ibig sa kapwa. Pakumbaba siya. Objective siya. Hindi siya mabilis humatol. Hindi siya hatol ng buhi. Ang hatol niya is yung patakon sa hukom na gusto niyang may liwanagan yung tao. Hindi yung mga style ng paninira. Ang Berean ay ang una niyang pag-ibig sa katotohanan sa pamagitan ng salita. Word focus sila. Yan yung nasa Acts 17. Sino si Melchizedek? May taong ipinahiran maging pangalang Melchizedek. Hindi ko nababanggitin muna sino. Pero si Melchizedek ay haring matuwid. Ibig sabihin niya, no? So bukod sa taong ginamit dati, yan ay anointing para sa lahat sa atin. Yung hari at yung sacerdote sa Bible. Okay. Magkapares ba ang Nicolaitan at Lukewarm? Magpinsan yan. Magkapatid o ang lumahay. Ito, parang ibang mukha. May harapan, may likuran. Pag ikaw ay Nicolaita, mapapansin yung Nicolaita lukewarm sa ibang bagay. Pwede sila mainit. Merong Nicolaita mainit, pero yung pagiging mainit nila, nakakulong habang buhay. Bias. Ngayon, yung lukewarm naman, yan yung mga sabi natin worldly. Hindi naman siya nakikipagtalo sa doktrina. Pero alam mo, may pagka-Nicolaita rin yan. Subukan nyo, minsan may nasisharean kayong, sino may nakasharing ng worldly? Taas na kamay. Napansin niyo ba, medyo sarado rin sila? Ayaw nila pag-usapan, nagagalit, nakatamaan nila. Naranasan ko sa magtulog rin. So, yung lukewarm, meron din bahagi ng pagka-Nicolaita. Baga hindi siya malalim sa doktrina. Kahit sa worldly, may Nicolaita spirit din yan. Yung atista, may Nicolaita spirit din yan. Okay? Mga ancient alien, ganyan. O sige. Rap. Paano malaman na yung tao na nilapitan mo at tama ang interpretation o kung wise men ba siya? Paano mo nalaman kung tama? Malalaman mo yan pag-compare mo na. Pag-compare mo, objective compare, hindi bias compare. Siyempre, bias compare, kukuha ka ng bahagi. Kasunod. Ang objective compare, mapansin mo, parang maliwanag dito, tapos yung attitude wala sa lugar yung kabila. Ano ang character ng isang wise man? Ang character ng isang wise man, katulad ng character ng pagka-Berean. Kasi habol niya maging wise, habol niya magkaroon ng katotohanan, karunungan sa Diyos. Yung karunungan, ma-apply niya sa buhay niya kasi wise siya. Mabuti ba sa bata na kinukulit siya sa gawain o mas lalo lang naiinis ang bata? Mabuti ba sa bata ang Mabuti ba sa bata ang kinukulit siya sa gawain o mas lalo lang naiinis ang bata? kung salitang kulit, parang walang authority yung magulang. Ang kulit, siguro hindi mo magulang yan, pwede mainis ang bata. Pero, ang tamang term is, pag na-assert ng authority. Pag meron marunong mag-assert ng authority, yung bata, hindi inis ang naramdaman niya, takot. Then, yung takot mapapalitan ng tuwa. Katagalan. Ngayon, kung hindi mo gagamitin yung assert authority, hindi pa na nakikiusap ka sa anak mo. Ikaw na yung magulang, ikaw pa yung nakikiusap sa anak mo.
yung bata pwede mainis sa'yo. Wawalang galang ka ng bata. Ikaw na ngayon nag-aamo sa bata, ikaw pa yung kainisan ng bata. Ang hirap ng palaki ng magulang. Oh. So gaganunin kayo mga barkada. Magiging magulang actually niya mga barkada. So, mahalaga ang training, as recording, maaga pa. Kung hindi po ba nilikha si Kristo, wala rin ba tayo dito? Kung hindi, Kung hindi po nilikha si Kristo, wala rin ba tayo dito? all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, walang magagawa. Hindi lang tayo, lahat. May ibang talata, no? In Him we live and exist, no? In Him we move. And ever being. Tapos meron pa dun sa Acts na 13 ba yun? Ang may akda ng buhay. Brother Mio, may akda ng buhay. Anong talata yun? Hindi Romans, action. Acts 5. May akda ng buhay. Pinatay na yung may akda ng buhay. Papasukin niyo si sister. Yan. Okay, so next. Sa muling pagbalik ng gospel sa mga Hudyo, gagawin pa na uli ng ginagastihan nila ang patungkol sa Messiah na inaantay nilang tagapagligtas. Ulitin mo. Sa muling pagbalik ng gospel sa mga Hudyo, gagawin pa ba uli ng ginagis na nila patungkol sa Messiah na inaantay nilang tagapagligtas. Babalik yun. Kung saan naputol, babalik yung sitwasyon na yan. Tapos na. Palakpakan natin Panginoon. Sino may pangangailangan? Tumayo. May habol na tanong? Mawala? Makinig. Makinig mo kayo kapag nakatayo. Anong ginagawa ni Melchizedek pag pumunta? Mag-intervene. Ano dala niya? Alak at tinapay lang ba? Yung nga tipo tarawan word, tsaka yung stimulation word interpretation. Anong implication?